Sa ating bansa, tanyag na ang kahirapan. Para itong sakit na kapag kumalat ay kasimbilis na isang kidlat. Dito namin nakilala si Ronnie de la Cruz, panganay sa magkakapatid. Isang kabataang salat sa mga material na bagay, ngunit nag-uumapaw naman sa mga pangarap. Kahit hirap sa buhay, hindi naging sagabal para kay Ronnie ang pagtulong. Kapag may mga nakikita siyang aso sa kalye, kinukuha niya to at inaalagaan. Hanggang sa maging siyam na ang kanyang alagang aso. Dito nakatira ang pamilya ni Ronnie, 6 silang magkakapatid. Ang ibang tao, hindi sila makontento kung anong meron sila. Ngunit ang pamilyang ito ay masaya na sa kanilang maliit na tirahan. Tulong-tulong sila sa pagtatrabaho para magkaroon sila ng makakain sa isang araw. Dito sa maliit na silid na ito, sila nagsisiksikan upang makatulog sa gabi. Hindi nila alintana ang matigas at malamig na kahoy na kanilang hinihigaan. Para sa kanila, mas okay na ito kaysa matulog sila sa kalye. Ito po yung yung nagmamalaki ko pong bata sa akin. Ito po, kasi po dito na rin po ako lumaki, tapos dito rin namin naranasan yung mga bagyo, ganun, yung mga po, hirap po na iba't iba po na namin, nakasama po namin itong bahay na ito, na kahit po minsan siyempre po sa sira-sira nga po pero okay naman po kasi siyempre po nagsisilbi rin naman po siya na tirahan po namin na kahit paano po hindi naman po kami nababasa ng ulan na kung sumahin niyo po mas maswerte pa rin po kami kasi nga may po kami, may bahay po kami, hindi po katulad nung iba na kadalasan po sa ilalim ng tulay o kaya po sa kalsada, yung mga ganun po. At ito po yung yung mga aso po. Ito po, pulot ko lang po tute, si Tagpi po yan. Mas ganun po, yung buntis po, si si Mata po. Anak po siya nito. Tapos yun po, bigay lang po sa akin doon sa ito po, nanganak na nga po siya, yung mga anak niya. Tulabas anak niya. Dito lang po yung mga anak niya gumagala. Ito po. So yung mga anak niya, cute din. Mga maliliit po katulad ng mami nila. Tapos, yan lang po. Siyempre po, katulad ng amo, minsan lang di kumakain. Ganun lang po. Kaso ko naman po, pag gabi naman po minsan, naghihilot po ako. Minsan po kasi may natawag po sa akin ng mga kapitbahay po namin dyan. Nagpapahilot po. Tapos yun po, nakakano din po ako ng pera doon. Kahit pa paano po. Tapos yun po yung pinagsama-sama po namin. Tapos po kami ng pagkain sa araw-araw. Yung mga bigas po, ulam, uling, antita po. Ulit ako. Alabasag. Maliit po. Ito ba yung tsura niyo? Nanay, paano po tayo nakakasurvive sa pang-araw-araw po? Yung mga, paano po tayo nakakabili ng bigas, ng uulamin? Yun nga, minsan napasok ako bilang katulong. Na-extra ako dyan sa ninang ko. Minsan naman, yun nga, nanguha kami ng plastic, yung mga biso-basura, nangangalkal kami po sa kalsada. Lalakad kami minsan hanggang sa may ospital ng Kalayaan, nilalakad lang namin papuntang Imus. Yun, nakakaraos naman kami, bibenta kami. Araw-araw. Ilan po ba yung kapatid ni Ronnie? Bali, sila? 5. Ang-anim siya ang panganay.
Tapos yun na yung dalawang babae na nasa loob na, pero ngayon nandito na. Kasi yung isa, gusto na rin niya makatulong, yung trabaho rin, stay in. Tapos yung isa nandyan sa bigla na. Kung nga rin sa sa Boys Town, wala sa BMW. Kaya lang ayaw tanggapin. Kasi Nanay, ano po si Ronnie bilang anak ko? dyan, ano siya, masipag. At saka, dahil nag-aaral siya, hindi namin siya nabigyan ng mga pangangailangan niya. Siya lang nagsumikap. Kasi wala akong natutulong. Laging tapos kasi ang dami. Siya lang nag-iintindi sa sarili niya. Kaya parang sobrang mait ng anak ko na yun eh. Talagang sumikap siya hanggang makatapos. Hanggang ngayon siya lang yung mag-isa. Naitutulong na namin isa pagkain. Isa nasa Aladdin. Kasi madami nga sila. Nagyayagit pa kami. Namuno kami ng basura. Kasama din siya. Maliit pa. Ang laki talagang bagay sa amin ng anak ko na yun. Kasi talagang nag-aaral siya maigi. Kahit di kami nakakatulong sa kanya. Kaya minsan nagtatrabaho din ako pa extra lang din. Kasi 50 lang bayad. Kakasya ko lang din. Nakakaraos naman kami. Nanay, ano po yung pangarap niyo para kay Ronnie? Sabi niya rin sa akin makatapos siya sana. Saka matupad niya rin yung pangarap niya na pabili ng sariling bahay namin. Tsaka yung mga kapatid niya. Pag-aral daw niya siya daw magpapaaral kasi alam niya hindi rin kami matulog. Pagkain lang. Kaya gusto niya makatapos. Ang pangarap ko sa kanya makatapos. Nanay, sino po nga atin sa graduation ni Ronnie sa 27? Yung lola niya kasi wala sa amin maski nakatapos eh. Kung ng ganun. Kaya si lola niya gusto. Kaya sabi ko sige, kaya na lang na para makaranas naman kayo. Kasi sa amin, hindi niya naranasan yung tungtong na streets. Lalo na sa akin. Kasama niyo po ba dito si nanay? Hindi, nasa Laguna siya. Uuwi dito. Uuwi po para lang po dun sa graduation. Kasi nga gusto niya makaranas. Kasi wala siya nakaranas sa amin.